So mga ka-Kips, ang una natin gagawin, pupunta lang tayo ng Google para i-search yung PSA appointment and then i-select nyo lang yung PSA online appointment system. Once na ma-select nyo siya, mapupunta tayo doon sa portal ng PSA and then sa gitna, makikita nyo yung logo, i-click nyo lang siya and then pag nasa loob na po kayo, i-scroll down nyo lang and i-click nyo po yung I agree. Once na maklik, i-click nyo lang din yung next. Then, iselect nyo lang po para mag-drop down. Ang part na to is kung ano yung purpose kung bakit kayo kumuha ng appointment. So, ang pinili ko is to get a copy of my birth certificate. And then, i-click nyo lang yung next. And kapag nandiyan ka na sa part na yan, piliin mo lang yung NCR kung taga-NCR ka. And then, hanapin mo yung area kung saan ka malapit. Kagaya ko, ang pinili ko ay East Ave. And then, sa part na to, makikita lang dito kung magkano yung payment na babayaran mo once na pumunta ka na sa schedule ng appointment mo. Mag-prepare na lang kayo ng 155 and para sure, magdala na lang din kayo ng 200 pesos or extra money. Scroll down nyo lang and then click next. And then, sa part na to, input nyo lang yung first name, middle name, and last name nyo. At the same time, yung active email address and phone number. Kasi, dito magsisend ng OTP si PSA. Then, i-click nyo lang yung next. And sa part na to, punta lang kayo ng email nyo or check nyo yung messages nyo. May marireceive kayong OTP number. And then, i-input nyo lang dito. Then, click verify. And kapag andyan ka na, click mo lang yung certificate type and select mo yung birth certificate. And sa part ng relationship, dahil tayo yung kukuha ng PSA, i-click mo lang yung self. And then, kung saan na mag-drop down yung first and last name mo sa baba. Pero kung hindi ikaw yung kukuha, i-click mo yung authorized representative or yung other choices na nandun. And then, i-input mo yung first and last name nila sa baba. And then, click mo lang yung next. Dito sa part na to is pipili ka ng schedule kung ano yung slot na available. Click mo lang yung color blue sa taas and kung anong time ka prefer mong pumunta. And then, i-click mo lang din yung color blue. And then, click mo yung next. And then, dapat dito, i-verify mo ng mabuti kung tama ba yung mga information na na-input mo para hindi ka magkaroon ng discrepancy sa PSA na kukunin mo. And then, i-click mo lang yung confirm. And yung next. Kapag meron ka ng ganito, ibig sabihin lang nun is meron ka ng appointment sa PSA and pwede ka nang pumunta dun sa araw na yan. Ang gawin mo na lang, it's either i-print mo siya or i-screenshot mo para maipakita mo dun sa guard na meron ka ng proof na nakapag-appointment ka na. So, yun lang mga ka-Kips. Sana nakatulong ako. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye! See you next video!